Malaki nang ipinagbago ng Philippine General Hospital ang tinaguriang pagamutan ng mahihirap. Kasabay na ikasandaang taong pagkakatatag nito ang pag-angat ng dekalidad na serbisyo at makabagong pasilidad. Ang ka-approve na improvement ng PGH sa approve. The National University Hospital, sustaining its excellence and leadership in delivering quality healthcare for the Filipino, particularly the poor and underserved. Makabuluhang 100 taon ang nagdaan para sa University of the Philippines, Philippine General Hospital nang tanghalin sila bilang Reader's Digest Asia Gold Trusted Brand Awardee at Lingkod Bayan Awardee ng 2007. The Philippine General Hospital has been mandated to deliver quality healthcare through service, training, and research. So in effect, patient service and teaching and training. So that for the last 100 years, PGH has become the premier state hospital, the premier tertiary referral center for referral patients coming from all over the country, and as the repository of the brightest minds in Philippine medicine, in nursing, and in the allied health sciences. Ang dedikasyong ito ng institusyon sa libo-libong Pilipino, lalo na sa pinakamahihirap, ang kanilang inspirasyon sa patuloy na pagganap ng kanilang tungkulin. PGH sees patients all over the country, and we see more than 600,000 patients a year, about 500,000 of them in the outpatient department. Dahil dama ng pamahalaan ng malaking pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ng mahihirap sa serbisyong handog ng mga pampublikong ospital tulad ng PGH, naging pamantayan ng Pangulo ang pagbibigay ayuda sa lalo pang pagpapabuti ng serbisyo medikal sa bansa. PGH is 100 years old. What better way to celebrate it than to endow it with 100 million pesos, as what we did, or 1 million pesos for every year of service to the people. The 100 million pesos PGH Rehabilitation Fund was our way of saying 100 million thanks to the grand old dame of public hospitals. This certainty of funding isn't extended to PGH alone. It's a budgetary contagion that will spread to other hospitals. Pagtulong nila sa pagpapaayos ng PGH in recent years in modernizing, upgrading, rehabilitating, and reinventing the hospital in terms of infrastructure, equipment, state-of-the-art equipment pa yung mga iba. In terms of helping numerous patients, in terms of many advocacies through the Office of the President herself or to the Office of the First Gentleman Foundation. The President also has been of great help in making sure that our scholarships, our training programs are functioning very well. Again, through the First Gentleman Foundation, may complementary na mga programs like Bagong Doktor para sa Bayan, Bagong Espesyalistang Doktor para sa Bayan. And last but not least, the President has been of help in making sure that the services that PGH has at present will be further improved, because now we are faced with the challenge of being the National University Hospital. We are faced with the challenge of delivering a higher quality healthcare to our Filipino countrymen. Ang Tatak PGH Plus naman ay isa sa mga programang sumasalamin sa kagalingan taglay ng UP-PGH na kanilang ibinabahagi at ikinakalat sa iba't ibang pagamutan sa bansa, katuwang ang Department of Health.
Tatak PGH Plus is something that is very, very important to the President and to us in the sense that we are sharing our best practices, our successful initiatives, those leadership skills, those excellent programs that we've had all over the years, and we are now bringing down to the periphery. And I'm glad that the Tatak PGH, or our Expanded Health Services for the Poor initiative in NCR LGUs and selected regional hospitals is moving full steam ahead, with the PGH teaming up with our DOH hospitals serving indigents in Metro Manila. Dahil sa dekalidad na serbisyong medikal na handog ng PGH, lubos na pasasalamat ang namumutawi sa mga nabahagina ng kanilang tulong. Malaki ang natulong ng PGH sa akin at sa iba pang pasyente sapagkat marami silang tulong. Halimbawa na lang itong ward, hindi na, kagaya ko, mahirap lang kami kaya hindi namin kayang magbayad para sa kwarto. Kaya malaki talaga yung tulong nila dito sa pagkain. Marami pang iba. Malaking bagay ang naitutulong ng PGH sa mga katulad namin. Alam mo na, yung nangangailangan ng kapos-palad na mga doktor dito, masikaso naman sa mga pasyente. Ang MSS ay tumutulong sa mga katulad namin na nangangailangan ng tulong sa mga gamot at kung ano-ano pang pangailangan. Hanggat maaari ay tumutulong sila. Mga doktor dito magagaling, maasikaso lahat, pati mga nurses. Isa lang ang UPPGH sa mga pampublikong pagamutan na binabagong anyo ng pamahalaan para sa masa at ang patuloy na pagsiservisyo sa mga Pilipino ang pangakong ating mapanghahawakan mula sa nag-iisang National University Hospital sa susunod pang 100 taon. Sa ating mga kababayan, maasahan po niyo na ipagpapatuloy ng PGH ang Diwan ng Lingkod Bayan Award na nakuha niya noong nakaraang taon sa pagpapatuloy ng serbisyo publiko, dekalidad na pag-aalaga sa ating mga pasyente at pagtuturo ng mga magagaling na mga doktor, nurse at mga iba pang paramedical professionals para sa ating susunod na 100 taon bilang the National University Hospital ay higit pang may pagkakaloob natin ang katuturan ng bilang ospital ng bayan. Madam President, we in PGH can never thank you enough for all the support that you have been giving to our patients, most of them poor and underserved, to our staff, to our trainees, all of which will leave an indelible legacy in quality healthcare for the Filipino in the next 100 years. O, di ba? Mula sa pagpapatibay ng ugnayang pangbansa, pangkapayapaan at kaunlaran sa Mindanao, pangkalusugan naman di lamang sa Kamaynilaan kundi sa buong bansa ang inyong natunghayan sa aming huling episode sa buwan ng Setyembre. 3 months to go before Christmas at asahan niyong marami pa kami inihahandang mga inspiring episodes para sa inyo. Muli, Jolina Magdangal po para sa The Working